Kung nag-aalangan kang mag-book ng summer vacation dahil sa posibleng epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa biyahe o pagtaas ng presyo ng tiket, huwag mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Ang mga airlines sa Europa ay nahaharap na yon sa malaking hamon sa enerhiya matapos maapektuhan ng labanan sa paligid ng Gulpo ang mga rutang konektado sa kipot ng Hormuz, isang mahalagang daanan ng jet fuel. Halos dumoble ang presyo ng fuel at nagkaroon ng pangamba ng kakulangan sa Europa. Pero sabi ng CEO ng EasyJet, huwag magpanik ang mga pasahero. Iginit niyang tuloy ang mga biyahe na yung taginit. Nagbabala ang mga airline na nagbago na ang asal ng mga biyahero. Mas matagal mag-book, mas price-conscious at sinusuri kung ang crisis sa geopolitika ay pansamantala o magdudulot ng malaking pagbabago sa gastos ng paglalakbay sa mga susunod na buwan. At gusto kong lumipat ngayon kay economistang Alex Comen na kasama natin dito sa studio para tulungan tayong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mas mataas na presyo ng gasolina at pag-aalala ng mga mamimili. Kaya magulo ang mga mensahe dito. Bilang mahilig maglakbay, syempre, lilipad ako palabas ng Israel. Naghihintay ako hanggang sa huling sandali bago mag-book dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Pero malinaw na ibang karanasan para sa mga taong nasa ibang bansa. Ayon sa mga airline, walang agarang kakulangan sa fuel, pero tumaas ang presyo ng jet fuel. Gaano kalaking pressure ang epekto nito sa airline industry? Kita at presyo ng tiket. Nakikita na bang tumataas ang presyo ng tiket? Nakakahiya talaga ito para sa mga airline. Tulad ng sabi mo, ilang malalaking paliparan, lalo na sa Gulf tulad ng Dubai, ang isinara. May ilang airline na nalugi, gaya ng Spirit Air, Magnific Charter at Joy Air, kaya hindi bababa sa tatlong airline ang tinatalakay nating nalugi. Tulad ng sabi mo, tumataas ang presyo, kaya naiinis na ang mga tao. Hindi dapat masyadong seryosohin ang pahayag na ito. Dahil hindi naman alam ng mga CEO ang mangyayari sa politika ng US at Iran. Hindi nila alam ang mangyayari sa kipot ng Hormuz o katulad nito. Gusto lang nilang pakalmahin ng tao at pakiusapan bumili ng tiket ng maaga para makatulog sila ng payapa. Alam naman nilang mapupuno ang mga flight. Ang bagay na maaari nilang isaalang-alang ay ang katotohanang napaka-agresibo ng pandaigdigang ekonomiya. Kaya kapag tumaas ang presyo ng langis, bigla kang makakakita ng mga bagong pinagkukunan ng langis, lalong na't ang US ay naging pangunahing tagaluwas ng langis at gas. Ganon din sa South America at iba pa. Dahil mura ang langis sa Gulpo, pero dahil limitado na layon ng Gulpo dahil sa Hormuz Straits, bigla mo makikita na ang mas mahal na langis ay nagiging kompetitibo. At maganda yon dahil biglang ang supply ay nakakatulong kahit papaano sa problema sa Straits of Hormuz. Kaya sa tingin ko, maganda ito pero kailangan pa ring mag-ingat. Naririnig natin na mas huli na nagbubook ng flights ang mga tao. Sa sarili kong karanasan, nagawa ko na rin ito dahil sa lahat ng kawalang katiyakan kaugnay ng alitan. Ano ang ipinapahiwatig niyan tungkol sa kumpiyansa ng mga mamimili ngayon? At nakikita na ba natin na apektado na ang mga airline, pati na ang buong industriya? Apektado na sila. Maraming airline ang nalugi. Nalugi ang EasyJet, nalugi rin ang Air France, Qatar Airlines dahil sa mga flight na nakansela. Kaya maraming airline ang nahihirapan na yon. May ilang airline na nag-hedge ng presyo ng langis na mahalaga para sa kanila. Kaya may ilang airline na nagplano at inayos na yon. Isa pang problema ay ang mababang halaga ng dolyar dahil maraming airline ang binabayaran dito na maaaring makaapekto sa kanilang balance sheet depende sa kung paano nila binabayaran ng langis o serbisyo. Kaya napakamagulo at pabago-bago ng larangan na kanilang ginagalawan. Minsan tinatawag itong perfect storm kapag may kakulangan ng langis, mahal ang langis at ang dolyar ay bumabagsak. Kaya lahat ng kawalang katiyakan na ito ay nagdudulot ng maraming krisis na kailangang tugunan agad. Pero sa tingin ko, magagawa nila ng maayos ang trabaho. Ang ilan sa kanila ay may mga espesyal na software application na orihinal na ginawa para sa mga krisis dulot ng lagay ng panahon. Pero talagang magagamit din sa kasa ng langis, digmaan, at iba pang mga elemento. Sige, gusto ko lang mas malawak matingnan ang pandaigdigang kalagayang pang-ekonomiya, hindi lang tungkol sa biyahe. Anong industriya ang pinaka-apektado ng sigalot na yon? O anong larangan ang dapat bantayan ng mga mamimili? Sa totoo lang, ang mga industriya na nangangailangan ng maraming enerhiya, isa sa mga bagong industriya na ganito ay ang industriya ng AI. Dahil gumagamit sila ng malalaking farm ng mga computer na siya magpoproseso para sa malalaking language model.
Kaya ang tinatalakay natin ay malalaking computer farm na malakas sa kuryente. Ngayon, mas mahal at hirap nang makuha ang enerhiya. Kung pag-uusapan natin ang logistics, karamihan ng mga suot natin ngayon ay ginawa sa malayong silangan. Dahil dito, nagkakaroon ng limitasyon ang supply chain ng mga produkto tulad ng damit, electronics at sasakyan, gaya ng naranasan noong COVID pandemic. Ang resulta, nagambala ang supply chain kaya may malalaking inventaryo na kailangang ipadala sa ibang pagkakataon, nagdudulot ng kakulangan at iba pa. Ito ay pagkakataon para sa may inventaryo at kayang samantalain ito. Ito ay isang banta para sa mga naipit na walang produkto. Kaya maapektuhan ang mga pangunahing industriya nito. Sige, gusto kong pasalamatan ka, Alex, sa pagsama sa amin. Ikinagagalak ko. Sa tingin ko, lahat tayo ay umaasa na magkakaroon ng linaw kung makakapagbakasyon pa tayo ng abot kaya. Karapat dapat tayo dito. Karapat dapat tayo dito.